At sa pagpapatuloy ng ating kwento ng pag-iikot ng bansa, sasakay na natin ang ating camper van patawid ng Visayas. Sa isla ng Samar naman tayo mag-van life. Sa northern part ng Samar, magkakamping tayo. Maliligo tayo sa isang balon na nakakapagpagaling daw ng sakit. At pupuntahan na rin natin ang Pinusilan Blue Lagoon. At sa parking lot nito tayo, magkakamping. Yan ang mga dapat yung abangan sa episode na ito. At sa muling pagkakataon, mula dito sa Matnog, Sorsogon, ang ating mini camper van ay tatawid na ng Visayas. Welcome back to another van life episode, mga first timers. Tayo ngayon ay nandito sa Matnog, Sorsogon at tayo ay nakakuha na ng queuing number natin para kumuha tayo ng ticket doon sa mismong port ng Matnog. Dahil ngayong araw, ngayon na mismo, pagpunta natin sa dulo, kukuha na tayo ng ticket natin, sasakay na tayo ng Roro at iiwan natin pansamantala yung isla natin dito sa Luzon dahil tatawid na tayo ng Visayas rekta sa Samar. Are you ready? Ready! Davao? Patawid pa lang tayo ng Visayas, Davao ka na? Kaya tanong ko nga, kasi durian na. Durian na agad na nasa isip mo? Oo. Mga 2 weeks, nasa Davao na tayo. Let's go, boys! Tatawid na tayo ng Samar! Let's go! Let's go! Ngayon na bang gabi tayo tatawid? Ay, hindi. Bukas. Yes, bro. Mamayang gabi, bro. Nasa Visayas na tayo. Let's go! Tapos na ang pagde-daydream na sana ay maikot natin ang Pilipinas gamit ang ating camper van. Ito na yun. Yung excitement, nadagdagan. Konting kembot na lang, nasa Visayas na tayo. Visayas region mo yun. Visayas region. Nakakuha agad kami ng ticket sa halagang 2,900. Mga past 9, nandun na tayo. Minivan at kaming dalawa ni Prisha. Finally, pagkatapos ng mahigit isang oras, medyo hindi naman mahaba yung pila, pero nagkaroon lang kami ng konting confusion sa identification ng sasakyan namin. So, akala namin okay na. Nagtataka kami kung bakit medyo mahal. Eh yung presyo sa amin ay halaga ng isang malaking sasakyan. Pero okay lang naman na naayos din naman. Kung wala pa yung fast cut ay tatambay muna tayo dito. Bago pumasok ng port, i-check ang ticket. Good afternoon po. Pag nasa loob na, diretso naman sa pila ng Coast Guard para sa konting verification. Maganda rin yung ba na ganito eh. Bahay namin ba? Kaya pwede kayong extension ng bahay? Oo. May pamingwit pa. Para makatipid ba sa biyahe? Dito na kami natutulog, sir. Ito po. Alright. Hindi pa naman tayo sasakay ng barko. Kakain muna kami. Magdi-dinner mo tayo. Early dinner. Mag-chicken ako. 1-piece chicken. And 1 rice. Tapos mamaya, pag nagutom ulit sa barko, 2 oras lang naman yun. Hindi kakain ulit. Ito po. Ayun po, yung sa harapan niyo po. Ayan. May mga lugar na minsan na natin napuntahan. Alright pa, sakay na tayo ng barko. Pero ni minsan hindi yan nawawala sa ating isipan. Mga lugar na naging saksi sa mga masasayang alaala. Mga karanasan na hindi natin ni minsan nakalimutan. Dito, maganda dito sa gilid. At kayong babalikan na natin ulit ang mga lugar na pinuntahan na natin dati. Hindi maiiwasang makaramdam ng pananabik. Excited ako makita ang mga lugar at ang mga taong nakasama natin noon. Alright, mag-alas 8 yata ng gabi at umandar na rin yung barko natin, yung fast cut. Patawid ng Allen Port sa Samar. So ako ay natulog na kanina. Medyo natagalan umalis kasi nga sabi alas 7 daw alis. Pero okay lang naman kasi pagdating natin sa kabila, wala naman tayo ibang gagawin. Hindi naman tayo aandar. Doon lang din tayo mag-sleep over sa port, kaya wala tayong kailangan madaliin. So ako'y naimasmasan sa pagod ngayong araw na to dahil nakatulog naman ako dito sa upuan ba ng fast cut. So yun, enjoy natin to. Maraming salamat pala muna sa mga nakadaupang palad namin dito sa Luzon. Simula nung nag-North Loop kami hanggang sa
natapos namin yung South Luzon and then ngayon, patawid na tayo ngayon ng Visayas. Mahigit isang oras na lang at tayo ay nasa Visayas na. Touchdown Visayas! May mga lugar kasi na kahit na lumipas ang matagal na panahon at hindi mo nababalikan. Alright, Allen Port na tayo. Andun yung pakiramdam na para mong tahanan na masarap uwian. At sa muli nating pagbabalik sa Visayas, panibagong masasayang alaala na naman ang ating mabubuo. Sa port na to tayo magbabalipas ng gabi. Hanap lang kami ng spot kung saan pa pwede mag-park dito na pwede nating tulugan. Magandang umaga mga first timers mula dito sa Samar. Nakatawid na tayo ng Visayas. At dito sa Pantalan tayo nagpalipas ng gabi. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give today. It's a good day today. It's a good day today. It's a good day to live. Alas 4:30 ng umaga, gising na ako. Napakaganda ng umaga natin. LIG stands for Life is Good. Isang paalala na kahit na anong pinagdadaanan sa araw-araw, kanya-kanya tayo ng tahak sa araw-araw. Kanya-kanya man tayo na experience sa araw-araw, mapabuti man o hindi. May good news, merong hindi. May swabing araw na lumilipas, may mga araw na lumilipas na medyo ganun. Itong logo na to magpapaalala palagi sa atin na life is good. Life is good araw-araw. Good morning. Life is good. Life is good. Hindi ako masyadong nakatulog. Siguro mga 4 na oras lang ang tulog ko. Kasi nga medyo naninibago sa lugar. Kasi hindi naman ganun kakomportable yung tinulugan natin, yung pinespahan natin. Pero ang importante, safe ang ating spot ngayon dito sa Samar. Yes. Nasa Samar na tayo mga first timers. Nasa Visayas na tayo. Alright. So, anong oras na ba? Check na, time check tayo. Masyado ako maaga nagising. Alas 4. Naglakad-lakad ako dun para maghanap ng kape. Okay, 5:23 ng umaga. Liwanag na. Yun yung barko namin sinaking kagabi. Pero nakailang balik na yan dun sa Luzon. Ngayon nakadock lang dyan, nakasteady lang dyan. Siguro, para sa next na biyahe natin. So itong pinesto natin ay isang pantalan na hindi naman siya active. Para lang to sa mga mangisda. Dito tayo pumesto. Dito si K-Camp. Dito si J-Bright at si Sir Eli. So kami ay nagpaalam lang talaga dito na pagbigyan lang na magstay dito. Kasi hindi naman tayo po pwedeng bumiyahe ng gabi sa northern coast ng
Samar. So, nagpalipas tayo ng gabi dito. Kapag kape naman ako, aantayin ko lang sila magising. Ang ating kaibigan si Kuya Michael Cinco sa Calbayog ay dadating mamaya para samahan tayo at ihatid siya sa isang spot doon sa kabilang panig ng kabilang dako or kabilang side ng Samar na hindi pa natin napupuntahan. First time natin mapupuntahan yun. Northern Samar. Good morning. Mula sa Samar, LIG. Life is good. Morning. Morning. Van life trip sa buong Pilipinas. Gising na. Wiki. 5 minutes. 5 minutes na lang. Inaarawan na tayo dito. Matutusta na tayo dito. Alright, bounce na tayo. Maghanap lang muna tayo ng karinderiya na pwede nating kainan. Breakfast. Tapos habang nagbe-breakfast, mag-charge tayo ng mga power stations natin. Welcome back dito sa The Boundary, the official karinderya of Boy First Time every time na naglulog tayo. Dito at dito lang ako makain. Gusto ko breakfast. Hotdog sana. Yun. Magmi-menudo tayo. Paborito ko yan, menudo. Kakain at lahat. Ang dami ko pang inaatupag. I-charge ko muna yung ating power station. Ganito ang ginagawa ko madalas kapag nawawala ng laman ng ating mga power stations. Ang makicharge sa mga karinderya. Hindi natin alam kung yung pupuntahan pa natin may kuryente ba dun? Iba na nakakasigurado. Sabi ko. Charging! Sige, balikan natin mamaya. Mabilis lang yan. Oh, para tayo ulam. Lahat. Lahat. Menudo boys. Menudo squad. At ang una natin pupuntahan dito sa Northern Samar ay ang Punta Caba Campsite na matatagpuan dito sa Kabakungan, Allen, Northern Samar. Yay! Saktong-saktong katirikan ng araw mga first timers, alas 12 ng tanghali ay narating na natin isang lugar dito sa Samar. Ito ang pinakauna nating destinasyon dito sa isla ng Samar. Nyogan, karagatan, white sand. May surfing camp doon na pwedeng akitin doon. Ilan lang yan sa mga magiging activities natin. Pero dito is dito tayo gagawa ng base camp natin. So nakapag-ayos-ayos na tayo. Hindi ko na muna bilinag para mas mabilis ako makakilos. Pero nakapwesto na tayo dito. Diyan ang ating camper van. Safe tayo sa mga nyog. Kahit may mahulog, hindi tatamaan yung sasakyan natin. Ang napuntahan natin ay isa rin tong lugar na mga pinupunta ng mga kaibigan natin ng mga surfers. Though hindi naman tayo nagsisurf, pero marami tayong kaibigan ng mga surfers. So may mga nakilala tayo kanina, may mga nakausap tayo, si Bro Juan na common friend nila ang ating mga kaibigan ng mga surfers sa Mindanao. Si ate, tinutulungan si Prisha magluto dito, alam mo. Si Kuya! Bumili ng ice. Si Kuya Michael, bumili pala ng ice. Ang Cinco family sa Calbayog ay kasama natin ngayon. Dahil iba nga ang ruta natin, kinita nila tayo. Ito si Prisha. So local vibe gaming tayo ngayon. Mahal ko. Bomba mo ko. Magay ka sa kanila. Hello. Game. Bomba. Hello. Hi, good morning po. Magandang tanghali po pala. So isang napakagandang lugar na first time natin napuntahan. So ang gagawin natin dito, mamasyal, papahinga, edit, ganoon lang. Ganoon umiikot natin. Then explore ng lugar. Ganoon natin palagi. So more on pahinga. Walang paguran. Kung mapagod man, konti lang. Chill lang. Tapos na tayo sa paguran. Sa pa-chillan na tayo ngayong era natin ngayon. Yogi! Yum! Wala nang higit pa sa simpleng camping sa tabi ng dagat. Yung naririnig mo yung alon,
Tapos malamig yung simoy ng hangin. Tapos yung puro kwentuhan lang sa ilalim ng maraming puno ng nyog. Tapos yung nag-iihaw ka ng liempo. Tapos magpiprito ko ng fresh na tilapia. Tapos sipang-sipa yung kasipagan mo. Sipag ko, no? Ako ang huwar ng kasipagan. I love the smell. So, dalawa pa yung Dito na para kumain ng lahat. Mananangalian muna tayo. Pakakatangalian. 2 liempo, tsaka kanin. Napakaganda ng lugar natin. Ano pangalan nito? Kaya? Punta ka ba? Punta Caba. Punta Caba. Punta Caba campsite. Pero hindi pa daw siya ganun ka established ba? Punta ka ba? Parang ganyan no? Tara, punta ka ba? Ha? Pwedeng magdala ng sasakyan, mag-car camping, overlanding. Napakaganda ng lugar. Kung yung lugar natin ay napakatahimik, syempre may lugar dito na merong nightlife. Kumbaga, yung mga turista, merong pupuntahan para pumarty, mood trip. At pupuntahan natin yan. Pupunta tayo dyan. Magkukulong na tayo sa campsite. That's it. Abay, hindi natin masasabing napasyalan natin ng isang lugar kahit nahintuan natin ito. Di ba lagyan? Di ba, butang Masarap din gawin yung kahit saan ka napupunta, meron kong natututunang language nila kahit iilan lang. Ano masarap dito? Marasa. Barasa? Barasa. Barasa. Marasa? Marasa. Parang malasa. Tasty. O marasa. Marasa. Yung place natin na pinagkakampingan, ang pangalan is Punta Caba. Pero ang ibig sabihin pala ng Caba is Kabakungan. Isang lugar dito sa Kabakungan na buhay na buhay kapag gabi para sa mga lokal at para sa mga turista. Inuman to eh. Gusto mo halo-halo? Special halo-halo. Parang baler vibe yung lugar. Sa tabing dagat, tapos may mga kainan dyan, mga homestay. Okay, good morning sa inyong lahat. Pangalawang araw natin dito sa Punta Caba campsite. At hindi na tayo nakapag-vlog kagabi kasi nga medyo na-busy tayo. Pero yung kagandahan ng panahon kahapon, nung dumating kami, ngayon gloomy na. Dahil meron ng papasok daw na bagyo. So sana naman yung bagyo na yan ay hindi dito sa area natin. Hinihiling natin na umulan, pero sana wag naman yung bagyo. Yung panahon na napakaganda kahapon, biglang nag-iba. Biglang naging gloomy na yung kalangitan. Kaya ito, minamaximize ko na lang yung araw. Since na meron tayong pina-project ngayon, meron tayong ina-unbox yung drone na dumating. Ako ay busy-busyhan lang dito. Nagsushoot tayo para i-unbox natin yung anti-gravity A1 na 360 drone. Mapapanood nyo yan sa mga susunod ko na episode. Ako excited akong buksan to, excited akong gamitin to, excited ako na ipasok to sa mundo natin. Ito ay level up ng ating drone shots, kaya i-unbox ko muna. Abangan nyo yan sa mga susunod nating upload dahil magiging interesting yan, dahil boy first time tayo. First time natin magpapalipad ng isang 360 drone. Ngayon mo lang narinig yun, no? 360 drone? Yes, meron talagang 360 drone. Anti-gravity. Buksan ko lang, aaralin ko lang paliparin. Hello, Mr. Techie Guy. Ano masasabi mo? Anong impression mo? Kaliwete ako. Kaliwete ka? Okay. Ano to? Hindi ko nga rin alam. Explore natin to mamaya. Oh, explore natin. Oo, yeah. Parang intimidating kasi napakarami niyang buttons para sa isang kamay. Nagtingin-tingin na rin tayo sa social media. Very easy naman daw siyang gamitin. So malalaman natin mamaya. Stay tuned. Aaralin pa natin yan.
And our dinner for today is Tortang talong. tortang talong dahil magkasunod ng mga araw na puro na kami baboy. Meron tayong bisita dito. Bro Carlos, sa wakas ay nagkita din tayo. After 3 years. Nang hinahunting pala ako na to. Hinahunting pala. Nice meeting you, bro. Ha? meeting you. Huwag ka muna nga alis. Magkwentuhan pa tayo dyan. Sige po. Kwento pa, banding-banding pa tayo, ha? May sasaglitin lang ako. Tsaka ito ang kanyang wife at ang kanilang baby, si Ma'am Charo. At ano pangalan ni baby girl? LM. Maria Lilian, LM. LM. Bago lumubog yung araw, pupunta tayo doon. Lalakarin lang natin dahil meron isang bato doon na pwede daw akitin sa tuktok at makikita natin yung buong mundo. Wala na akong ginawa kundi andun lang ako eh. Kung ano mga teki-teki ang ginagawa namin ni K-Camp eh. Yun, shoutout kay K-Camp na siya yung nag-figure out kung paano ma-activate yung bagong nating drone na soon ay may upload ako tungkol doon. Maraming salamat, bro. Shoutout bro. Tech guy ka talaga. Subscribe to K-Camp PH. Ito yung mahirap eh, pagka masyadong maganda yung lugar na tinitigilan natin. Hindi ako nakakapag-edit. Sobrang chill vibe. Ganda, bro. No? Ano? TV house? Bora Cabana. Isipin mo yun ang mga ganito ba? May business ka sa mga ganitong... Lang, no? Oo, bro. Ganda na sunset, oh. Bibigyan ko ng establishing na sunset. Boom! Panis! Wait, bro. Ito yung nakausap natin kahapon. Si Bro 1. Yeah. Ito yung shop niya ng mga surfboard. Siya mismo ang gumagawa. Tsaka nagpaparent din siya. Ito yung bahay niya. Napakaganda. Wait lang. Saan ang daan natin? Saan ang daan? Ito? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Samar, meron talagang mga surfing spot dito na ang gaganda. Magaganda ang mga alon. Kahit na yung mga kaibigan natin sa Mindanao na mahilig sa surfing, kapag tinanong sila kung saan nila gusto mag-surf, ang sasabihin nila sa Samar. Marami talagang magandang surfing spot dito. Diba? Diba nga, sa Siargao may ganyan. Sana makapunta tayo ng Siargao. Pag hindi sa Surigao. Pareho lang naman. Napakaganda. Oh. Diba? Ito na yung dulo nung kinakapwestohan natin. Tapos merong lovers doon sa baba. Ayun, silang dalawa. Oh. Mukhang sila naman talaga forever. Sana. Ayan. Grabe, no? Napakaganda, oh. So, doon tayo sa tuktok pupunta. Habang tayo ay bumabaybay sa bridge na to na with sunset pa. Diba? Sunsetting. Let's go! May mga nakabatian din tayo na mismong taga dito sa Samar. Thank you po. Thank you. Welcome to Northern Samar! Boracay Island. Boracay Island. Wait lang. Aakyat tayo doon. Aakyat tayo doon sa taas. Okay. Nandito tayo sa pangalawang level ng mataas na bato. Yung sunset. Ayan. Ina-enjoy ko habang ako dito ay paakyat-akyat. Kanina nagpalipad tayo ng drone. At nahagip ng ating camera ang isang kahabaan ng beach na to na kung tawagin ay Imaga. Ayan. Mga foreigners yata ang tumatambay dyan, no? Halo-halo. Mga lokal tsaka foreigners. Ayan. May mga first timer dito. Okay. So kaway lang po kayo. Ayan. Mga lokal ba? Okay. Akita tayo sa pinaka-tugatog ng biyaheng ito. Okay. Nasa tuktok na tayo. Maaari. Ito yung huling sulyap natin sa sunset ng Allen, Northern Samar, kasi bukas ay tutuloy naman tayo pa eastern talaga. So more on coastal gaming tayo nito, mga coastal area yung dadaanan natin hanggang sa matumbok natin ng Tacloban, Leyte. So ilang oras lang naman ang biyahe doon, papunta doon. Pero syempre along the way, dahil nasa Samar tayo, talagang mayaman ang Samar sa mga magagandang tanawin, lalo na sa mga beach. So hihimay-himayin natin yan. Stop over tayo. Palipad tayo yung drone para hindi lang kami yung mag-enjoy sa biyaheng to. Para kahit kayo na nanonood, parang
masabi nyo na, shucks, parang nakapunta na rin kami ng Samar. Di ba? So palubog din yung araw, magre-relax lang kami, enjoy lang ang sunset, and then pahinga. Bukas ay bibiyahe na tayo. Life is good. Pagkalipas ng 3 araw at 2 gabi, tutulak naman tayo ngayon papuntang Eastern Samar. Alright, good morning sa lahat ng mga first timers. Panibagong araw, panibagong destinasyon. Abante na tayo. Syempre dito pa rin yan sa isla ng Northern Samar. Flying fish daw yan, ayun, mga flying fish daw. Morning po. Mag-alas 7 pa lang ng umaga, babounce na tayo para makarami-rami tayo ngayong araw ng papasyalan. Ang Samar ay hinati pala yan sa 3: Western Samar, Northern Samar, tsaka Eastern Samar. Yung dinadaanan natin dati, yung mga previous na mga Philippine Loop natin is Western Samar yon. Yun yung Calbayog, Catbalogan, yun yung mga lugar na yon. Gandara, yun, Western Samar yon. Ngayon, itong kinakalagyan natin ngayon, yung lokasyon natin ngayon is ito naman yung Northern Samar. Ultimo yung mga taga Western Samar, ito yung puntahan nila, ito yung pasyalan nila. Ngayon, buong Northern Samar ay dadaanan natin. Ngayong araw, inakalaan tayo para magpatuloy lang tayo sa biyahe natin. Magsa-side trips lang tayo. Nasa 8 to 9 hours bago natin marating ang Tacloban, pero hahatiin natin yon kasi kapag ginawa natin yon, buong maghapon nasa kalsada lang tayo. So in between, or sabihin na natin, in between ay hahatiin natin yon. Siguro sa Borongan tayo mag-overnight, pero magra-random kami, maghahanap kami ng spot na hanggat maaari yung wala ng bayad, kasi nga medyo malakas pakaubos ng budget yung pumapasok tayo na bigla-bigla sa mga campsites na magaganda. Kaso syempre kailangan din man nating isipin yung ating budget, kasi nga magastos talaga ang Philippine Loop na to. Totoo lang, hindi siya, kahit sabihin mong matipid, magastos pa rin kung ikukumpara natin sa normal na biyahe. So ang gagawin natin, hatiin natin yung biyahe going to Tacloban. Ang goal lang naman dapat in between ay makahinto tayo at marating na natin ang Eastern Samar naman, which is andun yung Borongan, and then from there kinabukas ay ayun, San Juanico Bridge na ulit tayo, Tacloban na yon, and then Palo, Leyte, at makakasama na natin ng matagal ang ating kaibigan na pasulpot-sulpot lang kung kailan niya gusto, magpapakita lang kung kailan niya gusto. Walang iba, ang pinakamagastos sa content creation. Drum roll! Sep TV! Pagkatapos na mahigit 1 oras na biyahe, ay narating na natin ang bayan ng Rosario. Okay, update. Aray ko. Touchdown Rosario na tayo. Ngayon, meron tayong pupuntahan dito. Nakita natin dito na marami palang mga pwedeng puntahan dito sa Rosario. Unang-una, Medicina Hot Spring. Diyan yata tayo pupunta. Yan daw yung hot spring na nakakagaling, sabi ng mga taga dito. So why not naman maligo tayo, kasi wala pa tayong tubig tabang na niligo sa katawan puro tayo tabing dagat Kabang Anan Falls, Noos Falls, Binuga Rolling Hills, at Aswang Beach. Aswang. Ano ba yun? Aswang o para safe, baka magalit sa akin yung mga taga Rosario. Sigurado ako, Aswang Beach yan. Aswang. Ayun siya Good morning! Di ba kagabi merong bumisita sa atin sa Punta Caba campsite? Taga Rosario sila, at sila ang makakasama natin ngayon. Okay, sige. Merong isang barangay dito sa Santiago na merong isang balon na pinapaniwalaan na ang pagligo dito ay nakakagaling. Dito na tayo. Isang lugar daw na pinaniniwala ang nakakagaling daw ng mga sakit-sakit. Parang balon lang siya na holy water, kung tawagin.
balon na merong katabing chapel. Sa bayan ng Rosario, may isang tanyag na lugar na tinatawag na Medicina Hot Spring. Ang lumang balon dito ay pinaniniwalaan na nakakapagpagaling ng iba't ibang klaseng karamdaman. Ang kwentong ito ay matagal na naging bahagi ng mga alamat ng lugar. So ito yung balon na pinaniniwalaan ng mga taga dito na nakakagaling at ang tubig dyan ay mainit. So nakakapagtaka na bakit daw mainit ito, kasi parang dito sa lugar wala naman siyang bulkan na kilala dito sa Samar. Pero ito, paliligo tayo dyan, maniniwala tayo at pagalingin tayo sa ating mga nararamdaman, sa ating mga katawan. Ayon sa mga kwento ng mga nakakatanda dito sa Rosario ng Northern Samar, nadiskubre ang Medicina Hot Spring nang mapansin ng mga residente dito na may mainit na tubig na lumalabas mula sa lupa sa lugar. Sarap. Marami ang naniniwalang merong kakaibang bisa ang tubig dahil may ilang naliligo rito na nagsasabing gumagana ang kanilang mga pakiramdam at ilang karamdaman. Ako, si Jennifer Lasso. Ang mga sakit-sakit sa katawan. Tumalay sa tubig at tumama sa bato. At dahil dito, tinawag itong medisina. Medisina ay mula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay gamot. Sa tabi ng hot spring ay matatagpuan ang simbahan na katalaga sa mahal na Berhen ng Santo Rosario. Itinatag ito noong 1996. Kumbaga, mas naunang nadiskubre ang Medicina Hot Spring saka ito tinayuan ng simbahan. Hanggang ngayon, dinarayo ng mga tao ang hot spring hindi lamang dahil sa mainit nitong tubig, kundi dahil na rin sa kwento na nagbibigay ng pag-asa at pananampalataya sa mga bumibisita. Cold spring or yung malamig na tubig sa mainit na tubig. Ang malamig, refreshing. Hindi kalayuan sa Medicina Hot Spring ang farmhouse ng ating kaibigan. Binisita muna natin ito. Okay, magbubuko tayo ngayon. Para ma-flush natin yung mga toxins natin sa katawan. Kuya, maraming salamat po sa pag-prepare ng buko namin. Oh, sa mga hindi pa nakakita kung ano itsura ng pili ha. Ito yun. Isi-straight ko to. Boss. Yan, thank you agad kay Bro Carlos tsaka kay Ate Charo. At saka sa kanyang anak na, kanilang anak na si LM na parang kulang pa rin sa pahinga. Kasi may ano. May sinat. Uy, Kaya nagbubuko tayo. Meron pa pala tayo pa breakfast dito. Gagaling ka dyan, bro. Meron ako buko. Paborito ko to. Buko juice. ano yun? Na-refresh at nabusog kami. Maraming salamat kay Bro Carlos at sa kanyang asawa na si Ate Charo. Maraming salamat sa pagpasyal sa amin dito, ma'am. Thank you po. Balik kayo ha. Oo, babalik kami, bro. Pagkatapos nating bisitahin ang bayan ng Rosario, ay bumiyahe na tayo at hanggang sa narating na natin ang bayan ng Catarman. Mamalengke lang kami dito na lulutuin namin mamayang gabi. Gaganda ng mga isda nila. Early lunch na tayo kala Bro Carlos. Laki ng mga bangus nila. Wala na tayong iisipin ng tanghalian natin. Puna na lang ang ating ipiprepare. Mura ang baboy nila dito. No? Pagkatapos mamalengke, diretso na agad tayo sa biyahe. BY! Ano bro? BY? BYX TV bro. BYX TV. Opo, dito po, taga Norte po, Northern Samar. Northern Samar. Ayan, nag-shoutout na ako sa vlog niya. Shoutout din tayo dito. Shoutout sa mga Northern Samar motovlogger. motovloggers. Ayan, mag-iingat kayo palagi na ako'y napadaan dito sa inyong lugar at napakaganda ng lugar ninyo. Opo. Nice meeting you, bro. Thank you bro. Mag-iingat palagi sa biyahe. Ingat po palagi. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito sa Northern Samar. Yes, Welcome bro. po kayong lahat dito. Yon! Pag boy B, ganun yan. Mula Catarman, ay babaybayin natin ang dahan-dahan lang ang mga highways dito hanggang sa marating natin ang bayan ng Mapanas. Welcome to the child-friendly municipality of Pambuhan. At dito ko napansin na habang tinutumbok na natin ang dulo ng Northern Samar, ang lugar ay paganda na ng paganda. 5 minutes na lang, nasa Blue Lagoon na tayo.
Ganda na kalsada dito. Solo natin ang daan. This love ain't yours for the taking. At pagpasok natin ng bayan na Mapanas, ay unti-unti na napakita ang magagandang mga karagatan. Habang binambaybay ang napakagandang mga kalsada dito. Kami ay manghang-mangha sa itsura ng Samar. Grabe. Siyempre first time na rin dumaan dito. Tignan nyo. Ibang-iba sa mga dinadaanan natin dati sa Western Samar. Don't need no battle scar. It's not a false alarm. Before it's breaking us, let's face the breaking point. The breaking. Napakagandang mga kalsada. May mga jog sa tabi ng kalsada. Kulay blue, sobrang blue na dagat. Diba? Face the breaking point. At ang susunod nating destinasyon ay ang Pinusilan Blue Lagoon. Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Tapos may mga campsite din pala dito. Pero hindi tayo magka-campsite. Titipid-tipid tayo. Maghahanap tayo ng mga spot. Pero itong pupuntahan natin na Blue Lagoon, may entrance yata daw ito. Mura lang naman yan. Para ma-experience natin ng summer talaga. Wait lang, kailangan lang natin mag-register. Isusulat lang yung mga pangalan. At meron tayong good news kasi nga kanina medyo namumroblema kami kung after ng Blue Lagoon itutuloy natin ang pagpunta naman ng Borongan Eastern Samar. So since na first time nating dumaan dito sa ruta na to, medyo hindi ko kabisado yung tansyahan ng oras kung paano natin mararating. Hindi tulad ng mga dati natin dinaanan, kahit di ako magbapa, kabisado ko tansya ko yung mga oras, pero dito hindi. Parang clueless tayo. So kanina, andun sa taas, habang nagpapalipad tayo ng drone, meron ako nakausap na mismo taga Borongan. So ang biyahe niya is mula sa kanila hanggang kung saan kami nag-meet, 4 na oras. Motor pa yun ha. So pag nakasasakyan tayo, 5 oras halos yun. So gagabihin tayo bago makarating ng Borongan. Pero pagdating natin dito sa Blue Lagoon, maraming salamat sa kanilang lahat. Mga barangay official po kayo. Nagtanong-tanong kami kung saan kami pwedeng tumuloy. Actually may campsite dito para sa ganun. Syempre, sabi ko nga, okay naman sana yung mga ganun. Kaso nga lang, ang laki ng biyahe natin So kailangan talaga natin magtipid. So naghahanap lang kami sana ng bakanting lote na kung saan free lang. Ayun, magbabayad lang tayo ng 50 pesos sa parking, 20 pesos per head, at pinayagan nila tayo na mag-overnight mismo sa parking lot ng yung tulay papunta doon sa Blue Lagoon. So itong gabi na to ay magiging sobrang special to para sa akin. Matatawag ko talagang paraiso sa lugar na to. So maraming salamat po sa inyo po sir. Sir, maraming salamat po sa pagpayag po sa amin na mag-overnight stay po kami dito sa Pinusilan Blue Lagoon. Ayan. Thank you po. Island girl, you're an island girl. Kulay mo is an island girl. Ayan, dito tayo magpa-park. Dito banda. Makaganda naman dito. At sa parking na to tayo mag-overnight. Up. Straight. Kapag nawala yung mga motor, ididikit pa natin pag nawala yung mga motor kasi tayo lang daw matitira dito, bro. Safe na ang ating parking. Ito ang magiging harapan natin. At ang Blue Lagoon ay nandoon sa likod ng bato na to. Maglalakad pa tayo dyan. Pero unahin muna natin ang dapat unahin. Mag-set up ng simple lang. Yung harapan natin parang homestay yata. Pero mamaya makikiusap tayo mamaya kung pwede tayo makicharge ng power station. Tingnan natin mamaya kung papayagan tayo. Pero pag wala, maghahanap tayo dun sa mga tindahan. Isang gabi lang tayo dito, kaya kailangan namin mag-set up agad na mabilis. Para saan? Para mas mahaba ang oras ng pahinga. So tayo ay nag-ikot-ikot doon sa mga tindahan at nakahanap na tayo ng pwede nating pag-chargeran ng ating daladalang power stations kasi ito ay wala na talaga
yun, nagkakaroon pa rin tayo ng shortage pagdating sa supply ng kuryente, at lalo na't wala tayong nasasaksakan na talagang yung normal na outlet ba, pambahay. Meron pang 36, pero kailangan kong i-recharge to. So nakiusap ako doon sa tindahan. Pinayagan naman tayo, though minsan natatakot sila kasi baka daw ang tagal daw ng charging, magmahal sila ng tumaas yung kuryente nila. Pero hindi naman, kasi mabilis lang yan. Walang isang oras napupuno yan. So ang kadalasan naming binabayad sa charging sa ganito, ang pinaka madalas ay 50 pesos isa. Pero minsan yung iba naniningil lang 100 pesos. So wala naman tayo magawa. Kasi naman hindi naman tayo makapag-charge di ba? Ganun na lang, palag na lang. Sabay sila para sa loob ng isang oras ay dalawang power station natin full charge. Ating ko lang. In 44 minutes puno na. Ito medyo lalagpas lang siya ng isang oras konti. Mga isang oras kalahati. Pero tingnan natin mamaya pagka automatic naman yan nag-stop pag puno na. Pinagbigyan tayo ni nanay. Kagawad pala yun dito si nanay. Buti na lang may mga lokal tayo na nalalapitan na mas mabilis kausap minsan kaysa sa mga mga establishments. Yan. Nahirapan pa yung sarili. Chill muna tayo. Palubog na ang araw. At nakakapagod din mag-drive at napakainit kanina kahit naka-aircon. Para ka niluluto sa kawali na walang mantika. Ganun yung pakiramdam. Para kang karne na nilalabas sa freezer tapos papainitan. Ganun palagi kasi naka-aircon tayo. Pero all goods na. Nasa maganda at chillax na lugar na tayo para mag-spend ng magdamag hanggang bukas sa ating pag-uusad. Hanggang marinig natin ang Palo Leyte. Shoutout po sa aming cook na kahit may lagnat nagluluto pa rin. Tapos na tayo maghapunan. Tapos na rin ako mag-edit. Oras na para magpahinga. Okay, magpapahinga na tayo. 12:22 ng madaling araw na. Katatapos ko lang mag-edit at sinisikap ko na habaan yung episode ba. So, ako ay excited sa mga susunod pa na pag-abante natin na makikita natin yung mga magagandang tanawin. Talagang suyod to. Tuloy natin yung kwento bukas kasi gusto kong abangan yung sunrise bukas kasi mismo dun sa tapat natin yung sunrise bukas. So, napakagandang kapaligiran, napakagandang view, plus sunrise bukas yan. Naku po, napakaganda niyan. Sigurado yun, papapanood yun, papakita ko sa inyo yan. Okay, so ako muna yung magpapahinga at ako'y pagod at antok na. Ituloy natin ang ating kwento bukas pagkagising. Good night sa inyo lahat. Magandang umaga mula dito sa Pinusilan, Blue Lagoon. Late man natulog, maaga pa rin nagigising. Dala na siguro ng init ng panahon at pagod, kaya isa-isa na kami nagkakasakit. Pero wag kayong magalala at namamanage naman namin yan. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yan. Saan tayo? Kape. Gusto niyo ng katotohanan? Mahirap na masarap ang mag-ikot ng bansa. Lahat ng mga pinaplano nyo araw-araw, maiiba yan bigla. Kaya kailangan lagi kang handa. Ang challenge na kailangan mong itawid ng safe ang maghapon mong biyahe. Pagdating sa gabi, kailangan mo rin insecure na nasa safe place kayo. Pagdating ng gabi, kailangan mo rin insecure na nasa panatag at safe kayo na lugar.
Kaya ano pang inaantay nyo? Bumili na kayo ng Boy Peace Tamag. Ang mag ng mga tamad. Tulad ko. Pangit ng taglay. Mahaba ang daan. May init, ulan, at mga hamong susubok sa aming lakas. Pero walang sukuan. Sa bawat kilometro ng biyahe, mas lalo namin pinapatunayan na hindi kami dadaigin ng anumang pagsubok. Matatag ang aming mga loob kaysa sa pagod na aming nararamdaman. At habang patuloy ang pag-iikot namin ng Pilipinas, hindi lang mga lugar ang aming natutuklasan. Mas lalo rin nahuhubog ang aming samahan. Sa bawat tawanan, kwentuhan, dahil ang goal namin dito ay hindi lang marating ang mga destinasyon, kundi ang mga alaalang bubuuin pa lang at pagkakaibigang lalong titibay sa kahit anong klaseng hamon ng buhay. Sa susunod na episode ay pupuntahan natin ang Giwan, ang pinakadulong parte ng Eastern Samar. At mula sa isla ng Samar, tatawid ulit tayo ng San Juanico Bridge. Good morning. At ang susunod na kwento ng ating van life ay sa Leyte naman. At yan ang mga kaganapan na dapat yung abangan sa susunod nating episode. Ano ang destinasyon natin ngayon sa ating kakainan sa Fiesta ng Hindi ko Coco? nga rin alam kung saan yung bahay, nakalimutan ko. Ako, gusto ko rin tumawid ng bahay, pero hindi para kumain, hindi para kumustahin yung mga taga rito. Makausap ba? Yun. Baka Joseph for for president. President.